Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin na andito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus mga kababayan. So ito po pag-uusapan po natin ay walang iba lang naman mga kababayan kung hindi lumabas din ang pakay nito pong sina Alputera kung bakit po nangangalap sila ng perma mga kababayan. At dito matatalakay din po natin yung statement ni Comelec Chairman George Garcia kung bakit po nila dinismiss mga kababayan o ipinababasura ito pong SOSI case ni Senator Dante Marcoleta. Pero bago po natin pag-usapan yan, nais ko po munang sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo na po sarang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, lumabas din po ang tunay na pakay ng kampo nito pong sina LRY, aka Small Boy, nitong sina GYD at Big Mama mga kababayan sa pamamagitan ng pagpipinance po nila dito po kay Alputera. Dahil yung pinakapakay po pala talaga nila dito mga kababayan ay yung campaign o pangangampanya ni Sara Duterte. So ngayon kung babasahin po natin, di ba pinalalabas nila na yung signature caravan po nila kaya po sila naglilibot sa buong Pilipinas mga kababayan ay para daw po mailabas sa dahig ito pong si dating Pangulong Duterte. Pero kalaunan mga kababayan unti-unti na po lumalabas yung agenda po nito pong sina Alputera. Ano po, so ngayon kung babasahin po natin itong post ni Alputera, sabi po dito, back to back na yung signature campaign sa Cotabato City, March 22, 2026, March 28, 2026. Magsama-sama po tayo sa isang adikain. Tay kami naman.org. Inaanyayahan namin ang lahat na makiisa sa aming community movement bilang suporta kina Tatay Digong at bilang pagpapakita ng suporta sa pagtakbo ni Inday Sara sa 2028. Di ba mga kababayan, napakaaga pa nito? Napakaaga pa para mangampanya, Alputera. Kung yan ang utos sa'yo, allegedly, ni LRY aka Small Boy, ni Big Mama, at saka ni GYD. Dahil allegedly sila ang nagpipinan sa'yo, abay napakaaga pa. Ano po para pag-usapan ng pagtakbo ni Sara Duterte? Alayo pa ng 2028 mga kababayan. At ngayon unti-unti nang lumalabas ang pakay po ng maagang pangangampanya ng kampo nito pong sina Alputera. So ngayon sabi pa dito, panawagang palakasin ang boses ng mamamayan para daw po sa 2028. Ayan o, maliwanag na. Kaya pati bar mga kababayan papasukin po nila. Ano po sabi pa nga dito, sama-sama nating ipakita ang pagkakaisa ng BARM. May signature campaign tayo sa site. Sa ating Tay kami naman signature campaign para sa mga nais pumirma bilang suporta at panawagan na palayain si Tatay Digong. Kasama ang iba't ibang sektor mula po sa BARM. Volunteer guest speakers, group leaders mula sa iba't ibang munisipyo, volunteers performers. Ito ay hindi lamang pagtitipon, ito ay pagkilos ng mamamayan. Ang BARM ay may tindig, ang BARM ay may puso, at ito ay para po sa bayan. Yan po yung sabi mga kababayan na Alputera. Pero yung talagang layunin po nila, kaya po sila naglilibot mga kababayan, para po talaga hindi palayain si Digong, kung hindi para talaga palakasin yung panawagan ng pagtakbo ni Sara Duterte sa darating na 2028. Kasi maliwanag po dito yung sinasabi mga kababayan Ang sabi dito, panawagang palakasin ang boses ng mamamayan para daw po sa 2028. So ibig sabihin, para po talaga sa pagtakbo ni Sara Duterte, ito pong ginagawa dito pong sina Alputera. Ipinapahamak nyo lang itong si dating Pangulong Duterte dahil alam nyo naman na hindi talaga makakalabas yan. Ngayon, lumabas ang tunay na kulay nila mga kababayan na ang hangarin po talaga nila ay ipangampanya si Sara Duterte ng napakaaga. Kaya po sila mga kababayan naglilibot sa buong Pilipinas. So ito po ba yung utos mga kababayan allegedly ni LRY aka Small Boy, ni na GYD at nito pong sina Big Mama mga kababayan dito kay Alputera ang maagang mangampanya allegedly para po kay Sara Duterte sa 2028 habang dumidikit-dikit mga kababayan itong sina Small Boy o itong sina LRY aka Small Boy sa gobyerno ni PBBM at sa First Lady talagang palihim silang tumutulong dito po kina Alputera para po sa pangangampanya ni Sara Duterte. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo
hingil po dyan mga kababayan na lumabas ang tunay na hangarin ng iikot o paglilibot sa buong Pilipinas ng kampo nitong sina Alpotera. At maliwanag na nakasaad po dito mga kababayan na ang pinaghahandaan nila talagang suporta sa pagtakbo ni Sara Duterte sa darating na 2028. Napakaaga pa po niyan mga kababayan para pag-usapan, pero tinatrabaho na po agad ng kampo nito pong sina LRY aka Small Boy at nito pong sina Alpotera. Ano po mga kababayan? So ngayon, kung titingnan din po natin mga kababayan, bukod pa po dyan sa usapin na yan, may nakita rin tayong balita na kung saan nagsalita na po etong si COMELEC Chairman George Garcia at nilinaw mga kababayan kung bakit inabsuelto nila ito pong si Senator Dante Marcoleta. Ano po dun sa Sosi case ni Marcoleta. So ngayon ito i-play po natin. Bakit po ba na inabsuelto si Senator Marcoleta gayong siya po'y tumanggap ng 75 million na donasyon kahit na siya naman kasalukuyang kongresista pa nung panahon siya hindi pa nagpa-file na hindi dineklara sa kanyang salin at saka sa sa SOSES, Statement of Contributions. Apo, katunying ka, Jerry, una po muna liwanagin natin para sa mga kababayan natin. Apo. Magkaiba po ang jurisdiction kapag SALN, ang SALN sa opisina ng Ombudsman, yung SOSES, Statement of Contributions and Expenditures ay sa Commission on Elections. So maliwanag po yun. Yes. So kami Ngayon ang punto kasi dito, bakit hindi idiniklara ni Marcoleta mga kababayan yung nang maayos yung kanyang sose. Yun po ang problema dyan. po ay nagkaroon ng tinatawag na motu proprio o kami mismo, initiative namin, investigasyon sapagkat nung mga nakaraang taon ay naging mainit na issue yung hindi daw po tumutugma. Yung pong SALN ni Senator Marcoleta at yung SOSE na kanyang final na lumalabas, may ginastos ng amount na inyong nabanggit, pero bakit hindi nakareflect sa SOSE na may nagbigay o may nag-donate sa kanya? Tapos lumalabas daw po ba na sa SALN, ibig sabihin personal siyang gumasto samantalang wala naman daw pong ganung amount doon sa kanyang SALN. So again, hindi po namin pinakailman yung SALN, ang pinakailman po namin yung SOSE. Na ang katanungan po ay ganito. Ang naging kasagutan po niya kasi ay dahil po sa yung nagbigay sa kanya ng donasyon ay nagbigay sa panahon na siya nag-file ng kandidatura pero hindi pa start ng campaign period. Natatandaan niyo po, katunying ka, Jerry, meron po tayong tinatawag na jurisprudence o desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Peñera versus COMELEC na nagsasabi na ang isang nag-file ng kandidatura sa isang automated election ay magiging kandidato lamang sa unang araw ng kampanyahan. 70 araw yan. Opo, 70 araw sa national position at 45 araw sa local position. Nangangahulugan, hindi pa applicable sa kanya ang election law kahit na siya ay nag-file na ng candidacy. Ngayon po, o sige, sa po ay sabi niya nakatanggap siya sa 3 tao. Kaya lang po, ang magiging katanungan ay ang isa bang kandidato na hindi ni-reveal, hindi sinulat yung mga pangalan ng mga donors or contributors niya ay mananagot sa batas at ito ba yung isang kasong kriminal. Sa ating pong Omnibus Election Code 1985 po yan, 1985 ay ang sinasabi sa Section 109 dapat daw po isulat ang lahat ng mga detalye na pinapasulat doon. At pagkatapos, ito po yung sinusugan pa ng Section 262 at ang sinasabi kapag ka hindi tumupad doon sa pinagbibilin o hinihingi ng Section 109, yan ay kasong kriminal na pwedeng managot ang mismong kandidato ng 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. So maliwanag po, kasong kriminal pala siya. Kung kaya nga lamang po, biglang may naipasang batas na tinatawag na Republic Act 7166. Yan po, katunying kay Jerry, yan po yung naipasa mga 2000. Hindi mga kababayan, ganito kasi yung isa sa mga sinasabi na mga kababayang Pilipino po natin, na mga netizen, especially yung mga nanonood sa atin, lalo na ikaw. Diba may nabalitaan kayo mga kababayan, galing po kay Senator Aping Lacson na meron siyang natanggap na impormasyon na kung saan meron daw pong nangyayaring pressure sa loob ng COMELEC sa mga komisyoner. Ano po, at yun daw pong pressure na yun ay galing sa labas. Ibig sabihin, kumpara po sa ikagaganda ng resulta ng SOSE case ni Senator Dante Marcoleta at pabor sa kanya, kampo po ni Senator Dante Marcoleta o sumusuporta sa kanya
yung nagdudulot ng pressure na yon. Ngayon mga kababayan, ang isa po sa pinaka inirereklamo ng mga kababayang Pilipino po natin, ang tagal po tinrabaho ito ng COMELEC, tapos ganito po yung magiging resulta ng kanilang investigasyon mga kababayan. Yun po ang isa sa hindi talaga matanggap ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, ituloy pa natin. 2006-2007, Mhm. 1985 election code, tapos merong 2007 na batas, ang batas ay Republic Act 7166. Ang title noon ay synchronization ng halalan. Okay. Meron pong provision doon, Section 39. Ang nakalagay doon sa Section 39, nire-repeal niya yung Section 109 ng Omnibus Election Code. At sinasabi na yung po daw hindi pagdideklara o yung kakulangan sa dapat ideklara sa SOSE ay hindi na kasong kriminal. Hindi na po siya election offense. So, maliwanag po yon. Ang ibig sabihin, kung ang aming pag-iimbestiga kay Senator Marcoleta ay patungkol sa kasong kriminal, tigil na po dapat kami sa pag-iimbestiga. Sapagkat wala na po siyang kasong kriminal dahil Decriminalize na. Yun. Kumbaga sa libel, ang libel po ngayon decriminalize eh. Fine na lang, fine kapag ikaw ay na-convict sa libel. Subalit, hindi po porket na repeal, na baliwala na yung batas, ay wala na yung obligasyon ng isang kandidato na mag-report pa rin ng tama. So ang sinasabi namin, hindi pa rin siya nag-comply sa Section 109 na dapat i-declare yung lahat. Subalit, hindi na po ito kasong kriminal. Maaaring administrative o anumang liability, pero hindi na po kasong kriminal. O ayan mga kababayan, yung paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia dito po sa pagkakadismiss ng kaso nila o pagbasura nila ng kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Pero para sa akin kasi mga kababayan, may personal opinion, talagang napakabigat po nitong nangyaring ito mga kababayan, dahil nga ang inaasahan ng mga kababayang Pilipino po natin talagang masasagot ni Senator Rodante Marcoleta itong mga pananagutan po niya, yung pagtanggap niya ng pera at hindi niya pagdideklara ng tama doon po sa kanyang SOSE. Pero kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa naging paliwanag na ito ni Commissioner George Garcia? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan mga kababayan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. At maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po mga kababayan.